Tokwa at itlog? Kapag pinagsama, ay anong sarap. Sure akong di mo mahuhulaan. Itong masarap na ulam, recipe na ito. Unless mapanood mo ito hanggang dulo. Dito mga mi, bali meron tayong biniling dalawang tokwa na dudurugin lang natin gamit ang ating malilinis na kamay. Pasensya na ha sa masiselan. Naubusan po kasi ako ng plastic gloves. Pero todo hugas naman ako dyan, huwag kayong mag-alala. Pati kami naman ang kakain yan. Hindi naman kayo, di ba? Char! Kapag nadurog na maigi itong mga tokwa, i-set aside muna natin yan. At dito naman tayo sa mga itlog. Bali, ilalaga ko lang itong 4 na itlog na gagamitin natin. Dapat hard-boiled ang pagkakaluto natin dito, mga miha. And since wala pa nga din kaming sinaing, kaya isasabay ko na lang yan dito para naman isang lutuan lang at makatipid din tayo sa gas. Hinugasan ko po palang maigi yung mga itlog bago natin ilagay dito. And after nga ng ilang minuto, naluto na din itong sinaing natin. And kasabay niyan, nalaga na din ng husto itong itlog. Hanguin lang natin dyan yung mga itlog, then ibabad natin yan sa tubig para mabilis ding lumamig. Once lumamig, babalatan ko na yan lahat, then saka hihiwain sa gitna tulad nito. Mas okay kung matatamaan natin yung pinaka-egg yolk nitong itlog, mga mi. Kumbaga, hating-hati talaga yung egg white at egg yolk. Then pagkahati niyan lahat, ihihiwalay ko lang dyan yung egg yolk sa egg white nito. Shoutout ko lang po pala itong 4 nating solid viewers na gustong magpabati dito sa video natin. Hello po sa inyo, Ma'am Melanie Moncada ng Samar, Sir Alex Cadsawa ng Laguna, Ma'am Ligaya Recolcoli ng Nueva Vizcaya, at si Ma'am Lizelle Palma ng Zamboanga, Sibugay. Maraming salamat po sa panonood ninyo mga mamat sir. And kapag nga napaghiwalay na ang egg yolk tapos egg white, proceed na tayo sa pagluluto. Dito sa kawali, maglalagay lang tayo ng mantikang panggisa. And kapag uminit na yan, igisa lang natin itong sibuyas at bawang. Palalabasin lang natin ang bango niyan, then saka isunod na kaagad itong dinurog na tokwa. Bali medyo matagal nating igigisa dito yung tokwa. Medyo mamasa-masa po kasi yan. And ayaw naman nating medyo basa yung tokwa na kakainin natin. Mga ilang minuto pa, nilagyan ko na din yan ng pampalasang paminta, seasonings, at asin. Then saka natin yan hahalu-haluin pa. Naka-high heat po pala tayo dyan mga miha, para mas madaling mawala yung moisture content ng tokwa. And after ulit ng ilang minuto, isusunod na din natin dyan itong grated carrots at pinong pagkakahiwa ng malunggay. Lulutuin pa natin yan ng 10 minuto nang nasa high heat pa din, until maging dry na ang niluluto at maghalo-halo na din yung mga ingredients. Once okay na, hanguin na natin yan at palamigin ng husto sa electric fan para mas mabilis lumamig. Ipiflex ko nga lang po pala ulit itong lagayan namin ng used oil, mga mi. Pure stainless na po lahat ng parts niyan. And masasala niya talaga lahat ng impurity sa used oil dahil may stainless strainer na din yan. 100 plus pesos lang yan, mga mi. Ilalagay ko na lang po yung link yan sa comment section ha. Malay mo, magustuhan mo din, di ba? And once nga na napalamig na ng husto itong niluto kanina, pwede na nating ilagay itong egg yolk na itinabi natin kanina. Mga mi, kung gusto nyo nga din po palang ma-shoutout sa mga videos na ginagawa natin, pusuan mo lang po itong video na pinapanood mo at mag-comment ka na din po dyan sa ibaba kung taga saan po kayo. Malay mo, ikaw naman ang next na ma-shoutout natin sa mga future videos na gagawin pa natin. Maraming salamat po. And once nga na mahalo na natin yung maigi, kumuha naman tayo ng 1 pirasong egg white. Then saka ipalaman dito yung ginawa nating mixture kanina. Bali, ihuhugis lang natin yung mixture na parang kabiyak nitong isang itlog. Ang tawag nga po pala sa recipe natin is rellenong itlog, mga mi. Bali, ulit-ulitin lang natin yung gawin until maubos ang egg white at yung pangpalaman. Then dito naman sa bowl, mag-crack lang tayo ng 1 pirasong itlog. Then saka lagyan lang ng konting-konting tubig. Batingin lang tong egg mixture. Then saka naman natin i-coat yung mga nagawang rellenong itlog. Ginagawa natin yan para hindi maghiwalay yung egg white at yung palaman habang niluluto natin yan. And kapag okay na, diretso na natin yung ilalagay sa sobrang init na mantika. Dapat po ay naka-high heat ang apoy natin dyan, mga mi. Yan po ay para hindi maglagas yung palaman habang niluluto. And dapat po deep fry ang pagkakaluto natin dito. Mga 2 minutes lang, magla-light brown na agad yung kulay niyan, mga mi. And kapag gano'n na nga, pwede na natin yung hanguin at isunod na ang next batch na lulutuin. And there you have it, mga mi. Ready to serve na itong matipid, healthy, at super sarap na rellenong itlog recipe natin. Pwedeng-pwede din itong ipangbaon ng mga anak nyong napasok sa school, mga mi. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na din magluto nito.